Kala ko kanina ako pa nandito. Kasi yung tablet wala. Sige na. And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po sa inyo lahat. Once again, welcome back to your favorite noontime show. Andito po tayo muli sa talakayan nating Cultivate and Motivate. Kaya handa na po lahat ng mga wives and mothers out there na north, south, east, and west corner. And I believe ang bawat isa po sa inyo ay patuloy pong pagpapalain muli dito sa ating programa na ito. Dahil napakaganda ng ating pong talakayan dito na patuloy na magpapalago sa inyong ministry, sa inyong pong asawa, sa inyong pong pamilya. And to our viewers ng ating pong nationwide or worldwide viewers, keep tuning in and prayerfully will be a blessing to you. And all the CSI family that are watching, magandang tanghali po sa inyong lahat. And of course, ngayon po mga kapatid, ay patuloy na kasama ko po dito ang co-host na nakasamahan ko pong co-host, and also at the same time ay kasama rin po namin ang substitute co-host. Wala pong iba kundi sila Ma'am Marinelli at walang iba kundi si Ma'am Yang. Magandang tanghali po sa inyo. Ma'am, bati po kayo, Ma'am Marinelli. Magandang tanghali po sa inyong lahat at welcome sa inyong paboritong kasalon ng pananghalian ng The Baptist Lunch. Ayan. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan and samahan nyo kami kasi as usual, hot yung topic natin kasing init ng panahon. Ayan. Hello, Ma'am Yang. Ay, magandang hapon po sa ating lahat. Again, isa na naman pong privilege na makasama sa episode po na ito. Magandang tanghali po sa ating lahat, sa mga mothers, mga wives out there, mula sa North, South, East, and West. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Yan, amen. And of course, ay magandang tanghali po sa lahat ng mga viewers na po natin ngayon ang nakasubaybay, and keep tuning in. Maganda po ang ating pong pag-uusapan sa tanghali po na ito. Ma'am Marinelli, let's have a quick recap po from our last Tuesday na topic po ng ating mahal na pastor. Napaka-interesting topic. Go ahead po, Ma'am Marinelli. Oo nga po, very interesting yung topic natin last week dahil napag-usapan ni Pastor yung very detailed kung anong gagawin natin sa bahay. So katulad ng magsuot ng maayos na damit na working clothes at nire-recommend niya rin po na kung pwedeng naka-apron kapag nasa kitchen tayo. O, diba? Talagang duty, office duty at ang office ay ang bahay. Magandang ma-define ang position mo at ma-magnify ang position nyo sa bahay. Lahat ng pag-aayos ay huwag kayong matakot na mapagod at trabahuin ito. At maraming dapat ayusin sa bahay. Husband should assist your wife in the household chores. Put your hands to the ground to cultivate. You really have to work and always keep yourself busy. And marami-rami eh. Ang mga tao na nagsasuffer ay nagsasuffer talaga for rejecting God's instructions. Yeah. And that ignorance is not wrong itself. It becomes wrong if napunta sa pagkakaibang paggawa nito. And then, we also talk about Psalm 1:1. Pwede kang pagpalain if you will not communicate with the ungodly or the sinners and the scornful. Hindi kailangan ang problema natin kung ang ating rejection sa ating natutunan or knowledge natin. And anong ginagawa mo at dapat mong gawin? So, na-mention nga po na sa verse 2 that His delight is in the law of the Lord. And you have to meditate it day and night. And sinamarize po ni Pastor Hill yung na-discuss na natin for the past 3 episodes. Cultivate to excavate or work. Then cultivate to eliminate. And of course, yung last is to cultivate is to meditate. Pagbulay-bulayan ang Word of God na narinig natin. Ang masayang tao ay di nakikinig sa ungodly sinners at scornful. Instead, he will listen to the law of the Lord and meditate day and night. You have to obligate yourself to excavate, to cultivate. So,
picturean mo yung sarili mo pagising sa umaga. May before and after work na Yeah. challenge si Pastor na wala pang nagsasubmit kahit isa sa amin. So, kailangan na nating mag-submit, mga mommies. Malapit na ang Mother's Day. Huwag nating paabutan sa Mother's Day yung ating challenge ni Pastor Hill. So, yon, excited ang lahat for that na Pero ako tinry ko po yung rubber shoes. Pinalabhan ko yung, wala akong biniling bago. Yeah. Nilabhan ko lang, ginawa kong panloob yung isang rubber shoes ko. And totoo po yung sabi ni Pastor Hill, mas maganda yung memory foam, yung comfort para hindi ka mahirapang magtrabaho sa loob ng bahay. Ayan. Yun po so far ang ating napag-usapan, Sir Jam. Baka may gusto ko idagdag sa favorite highlights mo last Tuesday episode, Ma'am Yang. Alright. Actually, na-recap ko rin po yung episode nung nakaraan kasi may klase po ako during that time na nag-air po yung episode last week. Pero isa po sa tumatak sa akin doon, bukod doon sa sapatos na paulit-ulit na in-emphasize ng ating mahal na pastor na kailangan maging put together umaga pa lang. Pero isa po talaga sa nag-highlight sa akin doon is yung sinabi niya na anumang ginagawa natin na di kasama ang Panginoon ay delikado yan. Amen. Ayan. Yeah. So, of course, yung mga binanggit po ni Pastor na yung tungkol dun sa sapatos, yung pagiging umaga pa lang ay naayos na natin yung ating sarili. Yun po ay physical na hindi po pwedeng baliwalain din. Di ba po, ma'am? Kumbaga Yes. po, magmamanifest din kasi sinimulan natin na spiritually okay. Kaya tumatak po talaga sa akin itong sinabi ng ating mahal na pastor na yun nga, ano man yung ginagawa natin na hindi natin kasama ang Panginoon, ay delikado yan. So, napaka-importanteng simulan po talaga natin, mga wives, mga mothers, ang umaga natin na katandem na natin ng Panginoon para yung pagsuklay at paglagay ng konting lipstick at pagsapatos at sabi nga po ni Pastor ay pagsuot ng maayos, ay sa umaga pa lang magagawa po natin na enjoy natin at hindi po parang gripings natin gagawin or out of napilitan lang, Yeah. kundi talagang magiging nature na po natin kasi nasimulan nating okay tayo sa Panginoon. Kumbaga po, naset na natin yung mood natin na okay kayo ng Panginoon. Kaya gagawin na po natin yun na ni-enjoy natin. Kasi alam natin na para po yun sa ating King at sa aking my King. Yan. Ating husband. Ayan. Yun po. Yan. Alam niyo po mga kapatid, kasi napaka-importante talaga nito about cultivation. And ngayon ay itututok tayo, Ma'am Marinelli, sa physical. Yan. Alam kong marami rin kayong mag-share pagdating po sa bagay. It's because maganda. Alam niyo kanina may pinasa nga ako kay Ma'am Yang. At kanina sabi ko nga alam niyo totoo ito Meron ako pinasa kanya sa Facebook Shorts na nakita ko doon kasi biglang nagpop-up yun. Nakita ko doon sabi nung babae, parang ni-interview isang asawa. Sabi niya doon, I have a big respect for my man. Sabi niya, I'm not going to wear certain types of to get attention. Kasi ang sabi niya nga is because ang nangyayari, dahil ang pinupunto niya kasi ngayon, ang kababaihan is parang they're seeking for more attention. May married na or unmarried, yan nakakalungkot mga kapatid. You see, lalo na kung married pa. Correct. Nakakalungkot ngayon, may kita mo. And sabi ko nga, hindi nila nakikita na napupunta sa maling negative. Sabi na natin, pupunta sa negative na pangyayari, negative na situation, yung kanilang ginagawa sa kanilang sarili. Well, sabi nga, isa sa mga binanggit ni Pastor na last time that the body is the temple of the Holy Amen. Spirit. In fact, napakaganda po ng talata po na yan na sinabi po ni Pastor Hill, ang binanggit niya po yan, know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost. Alam niyo mga kapatid, dahil po dyan, ayan po ay isa sa implikasyon mga kapatid, na katulad ng ginamit ko po yung verse po na yan, ng isa sa ating Sunday school mga kapatid. Isa po yan para sa mga wives, isa po yan sa mga dapat yung i-cultivate so that patuloy na ma-motivate yung inyong husband personally para po sa inyo.
You see? Kasi napaka-importante. Alam niyo, nakakalungkot na kasi Mama Rinelli. Minsan, there are times na may mga thinking na, may asawa na ako eh. Kumbaga, pabaya, nagiging pabaya. Di ba? Minsan, alam niyo po yan. Alam niyo yung sinasabi ko. Minsan, makikita niyo sa mga bahay-bahay, makikita niyo na sa mga lugar na kung saan ay nandoon na sila, nakukontento na sila sa ganun. Nandoon sila sa pagkakataon na, alam niyo yun, yung antics nila sa physicality nila, hindi na sila concerned kung mag-ayos pa sila, ayusin yung pangatawan nila, ayusin yung itsura nila. Hindi natin alam, mga mothers, that will serve as an encouragement to your husbands and even to your family. Amen. You see, that will serve. Bakit sabi nga ni Pastor, you magnify your office eh. That's your ministry. You have to cultivate yourself for your ministry. And of course, your ministry, primarily, the primary ministry of the wife is your husband. Amen. And of course, as a mother, your children. In other words, your primary ministry as well is your family. You see, kung gano'n niya sinasabi sa amin, therefore, gano'n din po sa inyo. Na kaya ako sinasabi sa inyo yan, mga kapatid, it's because kita yung tinuro last time na binigyan ng recap nga dito nila Mama Rinelli. Maganda yung sinabi po na recap natin dito na naging sariwa po ulit sa atin. Alam mo yung makikita natin, yung katulad ng pagdadamit. You see, as far as that matter is concerned, napaka-importante po niyan. Yung kung sa opisina nga nag-uniforme. Sa ibang trabaho nga nag-uniforme. Mas mahalaga yung trabaho niyo po sa bahay. Amen. Yun ang pinakamagandang tandaan niyo po, wives. Minsan, mas atat tayong gumastos para to uniform. Event na nga lang, Mama Rinelli, di ba? Event na nga lang, talagang pagkaagastusan pa para bumongga lang yung iyong itsura, yung iyong postura, sa event na yan. Katulad yan, dito sa church natin, meron tayo no nakaraan lang na ating couples night. Di ba? Couples night natin. Talaga naman. Yun nga, pinaghahandaan natin. That's only one-time event. How much more pagdating sa inyong all-time, full-time, and Everyday. whole life event. Tama. Di ba? Which is yung inyo pong ministry sa inyong asawa, sa inyong pamilya. Bakit doon hindi kayo mag-ayos? Amen. Bakit yun hindi paggastusan? Minsan nasa isip natin, bahay lang naman eh. Nakita niyo yung sinabi ni Pastor last time, bahay lang naman. Pero yung nilalang natin, yun yung panghabang buhay. Amen. You see, tas nagsisettle yung pong ginagawa ng Diablo. Sinisettle kayo sa mga konting panahon ng pagkakataon. You see, instead of focusing doon sa long term. Sa short term event kayo pinag-focus pero hindi sa long term. Amen. Which is, ang motivation is much needed for a long term. Mas kailangan ang motivation, at pag pinag-usapan ng motivation, hindi pwedeng mag-motivate ka lang na isang beses. No, motivation should never stop because lalong-lalo na pagdating sa buhay natin, pamilya, ay panghabang buhay yan. So every time na while you are in your family and you still have your family, dapat hindi lang one day ang motivation. Amen. Hindi lang 1 month ang motivation. Hindi lang anniversary ang motivation. Hindi lang birthday ang motivation. Kundi the whole life itself, the whole time itself, that you're with your husband, you're with your children, dapat nandun yung motivation. Amen. You see that? Lalong-lalo na it's the ministry. Kaya nga po, physical, minsan, pinag-untapan natin nakaraan, spiritual. Lagi pong magmamanifest yan sa physical. Pangit naman mga kapatid, sinasabi natin, eto, spiritual. Let all things be done. It was, ginagamit ko po yan as the main text ng aming tingang pong subject sa PSS na Church Administration. Let all things be done decently and in order. Puntahan po natin, 1 Corinthians. Open your Bibles. Nandiyan po yan. 1 Corinthians chapter 14. Okay, verse number 40. Maliwanag po yan. Let all things be done decently and in order. Sa church po ito ibinigay, mga kapatid. But brethren, sino ba ang bumubuo ng simbahan? Amen. It's the church. Tayo po ang simbahan. Hindi po yung structure. Ang tawag po sa structure ay church building. Pero yung nasa loob is the church. Sino yun? Tayong mga tao. So if this was given for the orderly service of the church, orderly worship of the church, therefore it will always
it will always magbubunga po ito, bring fruit sa ating pong ministry, sa ating pong pamilya. Amen. Kung as a church, it was given instruction, we were given instruction to do all things decently and in order, that includes our life and our ministry in the family. Amen. You see, spiritual seed po ito. Ilalagay ngayon natin sa atin. So, they will use this to cultivate ourselves. Physically, okay. Ito yung sinasabi ni Pastor last time, Ma'am Marinelli. Ito na nga, Ma'am Yang, ito yung sinasabi ni Pastor last time. Ano yun? Let all things be done decently in order. Magsapatos ka sa iyong trabaho na pambahay mong sapatos. That's decently. Amen. You see, in order. Bakit? Sabi ko nga tinan nyo, actually, alam niya ni Ma'am Yang, bisan, we're still praying for that at we're on our way to that. Bagamat hindi naman lahat ay nakukuha pa namin. Pero matagal na namin ang pag-usapan niya na talagang may particular kang uniforme sa trabaho mo. Amen. You see, of course, hindi naman lahat kailangan hingin natin sa Diyos yan. We have to set that as priorities because you have to do things in order. You see, naalala ko nga sa bahay po, nandun pa ako, magkakasama pa kami nila Ma'am Lerma. Iba ang labahan ng dikulor, iba ang labahan ng puti. Amen. You see, ganun po yan. Dalawa yon. Sa kanila yon. Iba rin naman pag sa mga anak. So iba yung puti ng anak, iba yung puti ng magulang. Iba rin yung lugar ng dikolor ng anak, iba rin yung lugar ng dikolor ng magulang. So that's orderly. Amen. You see, sistema pa lamang po yan. Physically, pinag-uusapan po natin. As I said a while ago, Ma'am Marinel, yung pag-uusapan natin is the physical cultivation. You see, what are you doing right now that cultivates your physical life? You see, your physicality for your ministry. Yan ang mga magandang dapat na i-consider natin, mga kapatid. You see? And ako naman, naniniwala ko, dito si Ma'am Yang, dito si Ma'am Marinelli, they can share something para sa inyo po ng mga wives regarding this matter. Alam niyo po mga kapatid, again, hindi porket sabihin niyo na, ito nga sabihin niyo sinabi rin po ito dito ni Pastor at binanggit natin to dati dito Ma'am Marinelli, hindi porket may asawa na kayo at tumatanda kayo chronologically, you will lose young. Yeah. Tagalogin natin yung lose young, loss young. Oh, di ba? Kaya nga loss young kasi nalulose yung pagkabata. Lose young. Kaya nalulos young. Pero sabi ko nga, minsan tinatanggap nyo na. Hindi ko naman kailangan. Ganito naman. Hindi ko naman na kailangan ganyan. May pamilya naman ako. No, that's a very wrong concept. Naalala ko, ma'am. Ito, ma-share ko lang. Bagamat sa mga fathers to, bagamat sa mga husbands ito. Mayroon ako nakausap. Mas bata pa sa akin Kinantsawan ng kanyang nanay. Mag-ayos ka naman. Tingnan mo si ganito. Sila Sergio, ganito. Ang sagot niya, may asawa naman na ako That's not the point. Oh. The more na dapat kang mag-ayos para sa asawa mo. Amen. You see, may specific ka na di ba? Ganun din naman pagdating sa mga asawang babae. You see, na napaka-importante po niyan, mga kapatid. It's because of the reason na, again, sabi ko nga, binabanggit ko palagi ito. Nandiyan si Ma'am Yang, she can testify. Binabanggit kahit sila Daniel, sila Ice. Binabanggit ko sa kanila palagi yan. Lalo na kay Ma'am Yang. Sabi ko nga sa kanila, anong magiging itsura ng anak natin will be the reflection to us. You see? Ganon din naman ako sa kanya. At ganon din naman siya sa akin. So, ibig sabihin, kapag hindi tayo, pangit naman na nagkukultivate ka nga, tapos walang reflection, ibig sabihin, mga kapatid, pagka mali talaga ang konsepto at ang bunga, ang pundasyon ng cultivation, mali ang magiging bunga. Now, ito na po, pumunta na tayo directly dun sa topic natin. Physical cultivation. Ano ang ginagawa? Magandang gawin nyo, mothers, to physically cultivate yourself. You see, for your ministry. Ma'am Yang, baka may gusto ka sabihin dyan? Ayan. Actually po, napakaganda po nitong pagdating dito sa physical na cultivation kasi matcha-challenge po talaga tayong mga wives. Especially po ako personally, nag-start po ako na, syempre sa mga nakakilala sa akin, nasubaybayan nila mula nung bata ako. Nakita niyo naman po kung may makikita kayong mga throwback pictures ng pictures ko nung ako'y dalaga compared sa ngayon ay medyo mas mukha naging medyo nag-level up. Ayan. Kasi po, nakita ko po doon is kung paano din po ako tinuruan ng Panginoon na, kasi nung ako po'y dalaga, ma'am,
Ayan, hindi pa talaga, medyo may konting natututunan along the way, may mga nagtuturo, ganito kasi gawin mo, lagyan mo ng ganito, ganyan. Pero hindi ko po talaga yon naging gawi nung ako'y dalaga. Ayan. Pero ngayon na, nagkaroon na po ako ng asawa, ay binigyan po ng, of course, binibigyan ng wisdom ng Panginoon ang aking husband. And siya rin mismo yung nag-i-encourage na nagtuturo sa akin kung paano ko i-display din yung sarili ko. Unang-una, para sa kanya. And of course, para mas maging blessing din sa iba. Kaya personally po, naging malaking challenge din po yun para sa akin kung paano unti-unting mag-improve sa ganong bagay. And of course, ituturo din po yun ng ating mahal na pastor kung paanong ayusin yung sarili, especially every time na may nagtuturo siya sa mga mothers. Kaya po yung ganitong mga episode, hindi po natin ito pwedeng palampasin eh. Yeah. Yung every Naalala ko, time... si Mama, naalala ko yung comment ni Ma'am Marinelli, Ma'am Leslie last time, di ba? Dito lang siya natutong mag-ayos Mag-ayos. para Yes sa po. kanyang Go ahead, Ma'am. Ayan. So malaking, actually nung 2 weeks ago, yun din po yung kinoment ko, sabi ko ewan ko kung nabasa or hindi po ata nabasa yun. Pero yun din po yung kinoment ko nung binanggit ni Pastor Hilio na nung kung kailang nag-asawa, same po kami ng nabanggit din ni Ma'am Leslie no, na dun na rin po ako natutong mag-ayos-ayos ng mga kung ano-ano. Lagi ko nga pong joke, natutong mag-arte-arte ng kung ano-ano. Pero, hindi po not being vain. Kundi, kasi alam ko, clear na po sa isip ko na ito ay ginagawa ko, of course, para sa aking asawa. And, in doing that, actually, ang mindset ko po nun is, yung Proverbs 31 verse 12. Ayan, sabi po ng Bible, she will do him good and not evil all the days of her life. So yung good po doon, tinake ko yon na gagawin ko yung the best ko. Amen. I will be the very best version of myself sa biyaya ng Panginoon, hindi dahil lang sa sariling kakayanan or sariling kundi I know na ito ay gagawin ko po para sa asawa ko. Kaya actually siya rin po mismo yung nagtuturo din sa akin, ito yung magandang partner niya, no? Ito yung magandang sapatos na para dyan. Sa mga style. Yes, ma'am. And ang nakakatuwa po nun is, alam ko, ginagawa niya rin yun kasi gusto niya rin makita sa akin yun. Amen. Kaya, and in my own din, natutuwa din po ako kasi binibigyan din po ako ng Panginoon ng wisdom kung paano ko rin ayusin yung sarili ko para din sa Kanya. Kaya, hindi po natin pwedeng sabihin or hindi maganda na magstay lang tayo dun sa mindset natin na okay na yun kasi may asawa na eh. Enough na yun. Kumbaga po, pwede nating i-improve. Yeah. Ganon din po ako dati, hindi rin talaga mas sanay. Kaya kung mapapansin niyo po dati, yung mga unang pictures, walang lipstick, nakakapagsimba na walang lipstick. Hindi nakakatawa po tingnan kapag babalikan yung mga throwback pictures. Pero ngayon, Kahit nga sa pagkadalaga eh. yes po. Kasi minsan nag-aano kami na may nakikita, minsan niloloko nga siya. Iba sabi ko, tinan mo, mas gumanda ka nung asawa mo ko. Boom! Tama. Ang punto ko doon kasi, doon kay kinukultivate lalo ng Diyos. Yes. Doon ka mas lalong i-cultivate. Even your physicality will be cultivated by God. Kasi pagka may asawa ka na, kasi you don't just represent yourself. You represent your husband. You represent your children. You represent your home. Amen. You see? So, kung personal ay pabaya ka, anong aasahan ng mga tao sa loob ng bahay nyo? Yes po. O kaya ako, ito naman, pasintabi mga kapatid, I'm just going to use this term because alam naman natin lahat, this is a generally used term. Sa squatters area, see, makikita mo po sa mga anak nila napapabayaan lang nila sa labas, nakahubad, walang damit, hindi maayos damit, labas na yung sipon, mahalgus-gusin na. Bakit ganun? Bakit nangyayari? Bakit ganun yung Bakit ganun yung mga anak? Tingnan mo yung nanay. Again, I'm not trying to put them down, but this is reality. You know what I'm speaking is true. Bakit? Ano yung nanay? Papadede sa kalsada habang nagsusugal. Habang nagchichismisan, bahala na. Hindi niya alam. Sabi nga nila, Pastor, kung anak pa niya, kukumpare nila natin.
Oh, di ba? Ang ibig ko sabihin, basta na lang, wala nang sense of morality kasi ano nang nandoon? Nanay naman na ako. Ano ba naman yan? Ano pa yun na ano mo? Parang, alam niyo yun, parang nandoon sa comment section, mga kapatid, join me. Join na sa comment section. Yes. Alam niyo yung sinasabi po na, nandoon na samantalang, mas dapat kang mas maging aware sa physical appearance mo kasi meron kang nire-represent. That's the point. Ha? Go ahead, ma'am. Baka may gusto kayong ma-share pa dyan. Kahit sino po, both of you. Actually, nare-remind ako lagi nun, ma'am. Pagdating naman po sa pag-prepare physically is yung asawa ka ng preacher. Oo. Ayan. Kumbaga, aayusin mo talaga eh. Hindi, not for the sake na, sabi nga po, kumbaga parang pagiging vain lang, kundi maganda po yung verse na ginamit natin today eh, yung 1 Corinthians 14 verse 40. Applicable, sabi nga po ni Sir Joe kanina, hindi lang sa church, kundi sa ating personal na buhay, sa buhay pamilya. Kaya nga po, kung masisimulan natin na mindset natin na ayos natin yung sarili natin, automatic po maaayos din natin yung mga bagay-bagay sa loob ng bahay. Kumbaga po, maibabagay ba natin? Kasi po nasimulan natin ng may fresh start. Kaya malaking reminder po talaga sa atin itong bagay na ito kung paanong yung parang nag-set ng tone tayo, ma'am, na okay, simulan natin sa ayusin natin ito and then mas magiging fresh po yung galaw natin sa buong maghapon kasi nasimulan natin sa sarili mismo po natin na naayos natin na fresh start, kumbaga po. Kaya personally po sa akin to ay malaking clear and napakagandang reminder din sa akin na mas lalo pa na ayusin ang bagay na to para mas lalo pang maging orderly sa loob ng tahanan kasi nga po yun ay mag-reflection ng buong pamilya. Amen. Naalala ko, ma'am, si Dan Hill kasi yung mga bata, of course mga lalaki yan, na-observe nila very observant po yan sila. One time nakita niya ako, ma'am, na walang lipstick. Tiningnan niya ako, parang hindi siya nagsasalita pero tiningnan niya po talaga ako na naibahan siguro siya. And then pagbalik ko sa kanya, nag-lipstick na ako, nag-lip tint, yan, para pang fresh lang. Pagbalik ko po sa kanya, nag-smile siya. Hindi niya sinasabi sa akin pero na-realize ko na alam niya, gets niya na hindi yun yung sanay siyang features ng naming everyday. Kasi nga, parang nasa bahay lang. So, normal. Akala ko normal. Pero nung mismong siya, bata pa lang po yun eh. So, siya mismo, nakita niya, parang naibahan siya. Tinignan niya talaga ako. And then, nung nakapag-lip tint na po ako, okay na, nag-smile siya. So, nakita ko po doon na kahit bata, nakikita po nila yun. How much more yung husband? Kaya, reminder po talaga itong bagay na ito. Hindi lang po ito by just being yung maarte ka lang or maano ka, kundi ito po ay pag-aayos sa sarili. And in line dun sa ating pong pinag-aralan na magiging orderly ang buong buhay natin. Kasi ito palang maliit na bagay ay nasisimulan na nating orderly din po. Kaya great reminder po ito personally for me. Amen. Gusto ko lang basahin yung comment ni Ma'am Genesis. Akala ko nga po noon na wala na kaming K na mag-ayos dahil may asawa na. Kasi sabihin ng iba, feeling dalaga. But our church taught us na kahit may asawa na, huwag pabayaan ang sarili. Kasi it manifests the greatness of God in our life. Totoo nga naman. Ma'am, alam mo, ma'am, excuse me po alam mo, gusto ko lang, sundan yung sinabi na yun na feeling dalaga. Yes. Alam mo, ma'am, kasi hindi rin kasi natin masisisi na may mga ganun. Na yun ang motivation. Na yun yung motivation. Yun ang problema. Nagdadalaga. Di ba? Kasi, kaya, tinan nyo, Correct. kasi sabi ko, makikita mo, ma'am, yung pinag-usapan natin kanina na, yung malalaman mo sa bunga Di ba? Yes. So, dapat, the more na nag-aayos kayo physically as a wife, the more na nagiging intimate tayo. Pero kung yung pag-aayos mo, hindi nagiging dahilan para maging intimate kayo ng asawa mo, mali nga ang iyong pag-cultivate. Correct. Yun yung sinasabi ni Ma'am Genesis na nagdadalaga. Kaya dapat maging maliwanag sa inyo,
mga kapatid, bilang mga asawang babae, na pag nag-aayos kayo, tama ang iyong cultivation na mind cultivation. Yan, Amen. totoo yun eh. Kasi sabi ko nga, napakaliwanag na sinasabi dito na sinasabi lang ni Ma'am Genesis. Go ahead, Ma'am. Yes po. At yung sinabi ni Ma'am Yang kanina na yung mga bata nagko-comment, alam mo yung mga bata kasi usually pure yung nakikita nila. So pagka ako observation ko lang, pag sinabi ng bata, ang pangit mo, parang okay, pangit nga siguro talaga ako. Kapag, hindi kasi, di ba, parang nararamdaman nila, I think, the look of a child, parang they see beyond you, nararamdaman niya yung spirit mo. Kung pangit yung spirit mo, tapos naging pangit pa yung physical mo, di lalong nagmamanifest doon. Nakakatawa to, sabi ni Sir Randy Gosari nga, kung magpapaganda ang asawa ko, magpapagwapo na rin ako. Yun ang tawag. Yun! Yun ang kasasabi lang natin, di ba? Kaya Yun yung naman tawag natin na motivation. Yan Yes. sinasabi ko. Di ba? Kasi you represent each other eh. That's the main point. Kaya napaka-importante niyan. Di ba? Magaganda yung mga sinasabi po dito eh. Be a role model sa personal appearance po natin. Sabi ni Ma'am Ronalet. Sabi niya, para i-duplicate din po ng mga anak po natin ng maayos yung appearance ng mga anak po natin. Yun. Amen. Malaki ang papel ng husband kaya nagiging maayos ang wife. Kaya sila nagiging salamin ng asawa. Vice versa. That's Amen. true. Totoo po yan. Yan. Sabi nga ni dito eh. Meron ko kanina dito na nabasa eh. Maganda po yung kay Ma'am Rhea, sir. Yeah, sige, basahin niyo. Sabi po niya, malaki ang papel ng husband, kaya nagiging maayos ang wife. Kasi siya yung nagiging salamin ng asawa. And vice versa. Yes. Ayan, very true po eh. Actually, ganun din po sa amin ni Sir Joey. Siya talaga yung, okay ba to? And then, may times din po, siya rin nagtatanong sa akin, kinikilig din ako pag sa akin siya nagtanong kung anong necktie, yung ano. Kumbaga po, Yes. nakakatuwa kasi, kayo talaga ang unang-unang makakapansin ng physical kung okay ba 'yun, hindi Yeah, okay, totoo yan. palitan. Ito yung mas maganda, ito yung Oo. suotin, ito Yeah. yung kumaga po sino Tsaka pa ba, vocal, di ba, ma'am? dapat talaga Yes vocal po. sa ganung bagay. Yes. Vocal sa ganung bagay. Kaya huwag kayong, doon kayo dapat huwag mahiya. Oo, tsaka sa bahay pa lang, mas nakakahiya Yeah. kung pangit pala yung tapos hindi mo Yeah, pinansin. tsaka kung iba pa yung Lalabas na ng bahay mo. makakapansin. Yung iba pa makakapansin. Kaya nga po. Ay, ako nga ma'am, nagtatanong ko sa Malala. kanya. Ako, personal, sarili ko, minsan parang, sabi ko, parang may naamoy ako hindi maganda sa akin. Naamoy mo ba? Tinatanong ko sa kanya po. Totoo. Naalala ko si Ma'am Lerma, ganyan na ganyan po si Ma'am Lerma eh. You see, kaya doon ko lang tutunan, tama naman yun. Mas maganda na yung asawang babae Yes. ay makarinig na ng direct sa kanyang asawa kaysa naman makantsawan siya ng ibang tao, hindi nga magsasalita eh. Opo. Yun ang mahirap, mga wives. Alam nyo yan. Hindi na nga magsasalita eh. Bakit? Ikikwento ka na lang. Alam mo ba si parang ang baho ng di Nung ba? bagong asawa pa lang po kami ni Julian, alumni homecoming nila sa PMA, ang uniforme nila, polo, dun lang in-announce. So, dun, nagdali-dali kami bumili. So, nung susuot niya na, sabi ko, Han, gusot siya. Sabi niya, hindi, gusot mayaman yan. Ha? Sabi ko, gusot nga, plansyahin mo. Hindi, wag na, okay na yan. Alam mo ba, pagdating dun sa parada, sabi ng mga mista niya, Uy, Julian, pinabayaan ka ni Marnelli, hindi pinlansya yung damit mo. So, sinumbong niya rin sa akin, sabi ko, tingnan mo, ako yung nabalikan yung mga classmates mo. So, talagang, pag sinabi mong, ay, medyo gusot yan, talagang plansyahin mo na. Wag mo na siya hayaan na mag-decide dahil ibig sabihin, gusot talaga yung sinuot niya. So, yung mga gano'n na mga, na mga Totoo yan, ma'am. Hindi lang, kaya sabi ko nga dapat na more na mas maging, makang-cultivate. Hindi mawawala yun eh. Oo, Totoo. correct. Tsaka honest to goodness yung observation nyo sa isa't isa, di ba? Yeah, Na, oy, teka lang, Han, yung pangit yung gel mo, o hindi Yan. pantay yung pagkasuklay mo, o di ba? Or yung pagka-insert mo, may nakausli o tagilid yung belt mo kasi minsan pag Yeah. maluwang yung pantalon i-maximize mo yung belt. Totoo yan. Nag-ano na pala siya, nag-exceed. 'Di ba? Lampas na. Oo, sa mga anak natin. Naku, lalo na si JJ, ang payat-payat, 'di ba? Pag nag-belt, JJ, parang yung mo Ganyan din si Daniel.
Yun na, wala na sa butones. Teka lang, sabi ko, wag ka umalis. So yung mga, lalo na yung mga lalaki kasi they just wear and Yeah. go. 'Di ba? Kaya po nga at one point, kaya kami actually, lagi namin sinasabi, ba't wala kayong anak na babae? Kasi po wala akong ituturo. Takot ako baka mamaya paglabas niyan. Pero yung mga lalaki, parang okay, go na. Yun na yun, 'di ba? Pero as we go along, talagang naa-appreciate mo kasi laging pinapa-remind ng ating pastor sa pulpito. At nakikita natin sa ating mga churchmate na noon talaga, kasi lumaki ako, yung nanay ko kasi mahilig talaga mag-makeup, ganyan. Tapos ako talaga, walang kahilig-hilig. Kahit nung nagdalaga ako, wala talaga. Dito lang ako sa Baptist Lunch, naging weekly ang makeup ko. Hindi talaga, nagme-makeup lang pag may events. So ang nangyari, takot akong mag-makeup kasi nasira yung mukha ng nanay ko, nasira sa kung ano-anong nilalagay niya sa mukha niya. So, she told me before na huwag kang maglalagay na kung ano-ano sa mukha mo kasi okay na yung mukha mo. Kaya siguro, yun yung nahirapan ako na mag-shift na huwag mag-makeup to mag-makeup. Tapos nag-try akong bumili ng mga kung ano-ano lang na products, ayun, totoo nga, nagkapekas yung mukha ko. So, ngayon, dahil kailangan dito sa program and may mas marami ng events, kailangan kong maghanap pa ng talagang effort kasi hanapin mo yung brand na hihiyang sa skin mo at syempre maganda rin tignan, 'di ba? And all of this na-appreciate ko lang dahil sa pagpapaalala dito sa simbahan. Kaya, at saka, shoutout pala kay Genesis kasi naabutan ko siya, nagre-retouch sa CR nung Sunday. ayan. Sabi ko, sana all, nagre-retouch. Sabi ko, next Sunday, magdadala na ako. Alam mo, sagot niya sa akin, Ma'am, nakakahiya kasi yung katabi ko, mas makapalang makeup sa akin. Sabi ko, tatabi na ako sa'yo para maalala kong magmi-makeup din ako. Di ba, Jen? Kaya, shout out sa lahat ng mga nanay at mga asawa na nag-aayos. Amen. Thank you po. You're an Yeah. inspiration. Amen. And continue by doing the job well done. At syempre, excited ako habang nagsasabi si Sir Jao kanina na naka-uniforme. Iniisip ko na, ano kaya kulay na apron ko? Hindi, totoo yan, ma'am. Oo, parang nakakatuwa siguro na, yung ano ba yon hairnet pag nagluluto ka, o 'di ba? Naka-hairnet ka, tapos naka-apron ka, tapos naka-rubber shoes, tapos nagpi-play ka ng Christian music habang nagluluto ka. Totoo yan. Dapat ganun ang naka-my day sa atin. Yeah, mismo. Yan mga dapat yung physical cultivation niyo that will magnify your office. Correct. Kasi na sinasabi ni Ma'am Yang na it will set the tone for your family. Na paggising ng mga anak mo, paggising ng asawa mo, good morning! O, di ba? Amen. Dahil ikaw yung good sa morning. Amen. At saka, ano kasi rin, ma'am, isa rin sa nangyayari yung yung point na alam niyo minsan yun nga sinasabi natin na hindi porket na actually ito ma'am ang ito ang nami-misinterpret ng na sinasabi natin kanina doon sa nag-aayos. Yeah, kasi dito minsan I don't know how I'm not saying this to attack any other churches pero again, just want to make this clear. Minsan may mga hindi nag-aayos, ma'am. Because of what they believe. Na sinasabi sa Biblia, may sinasabi kasi sa Bible na about the embroidered hair. Na hindi na nila inawaan na yung description nun is about the harlot. You see? At hindi ka mag-aayos para magmukha kang harlot. Minsan kasi meron mga meron mga churches na against sila mag-makeup. Oh, talaga? Baptist yan, ma'am. Oh. Yes, Baptist yan. Yung i-fashion mo yung sarili mo, lagi, ang criticism kaagad is, makamundo yung ginagawa mo. Oh. You see? Na hindi na alam, nauunawaan at iniintindi yung konteksto ng binabasa nilang Biblia. You see? So, alam nyo, minsan, nagkakaroon tuloy sila ng maring judgment. Well, anyways, again, kaya ko sinasabi ito sa inyo, para dito sa church natin, solid, no? Na matanggap nyo yung tinuturo ni pastor. You see, at kung kaya tayo may pastor para dito kayo lumago, wives, sa tinuturo ng pastor natin. And alam ko naman na, yung mga tinuro nga sa inyo, yung mga hindi nyo inaasahan, sabi nga ni Doc Lani, di ba, nabanggit po natin last time. By the way, shoutout kay Ma'am Cynthia, Sir Noel, nasa T3 sila ngayon.
Yeah. Hello, May, ma'am. mukhang may, Hi, sir. may date na naman sila palabas eh. Enjoy your birthday. Yes, yeah, enjoy your birthday. Pero yun na nga, katulad ng sinasabi ko, ay, yung tinuturo ni Pastor nung, Women's Work Christ Conference. Yes. O, di ba? May masabi nga ni Doc Lani, hindi niya inaasahan na may lalaki ang magtuturo ng ganun sa babae para sa kanilang asawa. Amen. You see, so ang point dyan is, mga kapatid, sa mga wives out there, nasa Biblia po eh. Even the virtuous wife, kung titingnan natin, kanina ginamit ni Ma'am Yang eh. Oh, kung titingnan natin dito mga kapatid sa dito po sa Proverbs chapter 31, makikita natin yung description niya dito, yung trabaho niya sa bahay. You see, pero ganun pa man, hindi niya pinapabayaan ang kanyang sarili because unawain natin maigit yung trabaho niya dito, kung papabayaan niya ang kanyang sarili, hindi niya magagampanan na maayos ito. You see? Kaya nga sabi ko, physicality, hindi lamang po yan sa pag-aayos. Amen. Even the strength of your physical body, kailangan mo rin i-cultivate yan, mga kapatid. Ito, si Ma'am Yang, nandiyan dyan. You see, ako nag-workout ako and I want her to do so. Bakit? It will help her on her ministry sa pamilya namin. Amen. You see, naalala ko, may nabasa ako dito. Sabi ni, ano ito? Sabi ni Ma'am Joby yata yun eh. Sabi ni Ma'am Joby, sabi niya, Nag-aayos. nag-aayos daw. Yung iba daw ay sinasabi na Iniisip. ng mga tatay na iniisip na, siguro may lalaki ka. Alam niyo po, magsasalita lang po niyan ay isang lalaki. Ako na po nagsasabi sa inyo as husband, isang lalaki na unang-una kulang sa salita ng Diyos. Amen. Pangalawa ay walang bilib sa kanyang sarili. You see? Now, kaya ako sinasabi yan mga kapatid, it's because para to encourage you wives, physical cultivation, huwag niyo po babayaan ang inyong physical na pangangatawan para sa inyong asawa at para sa inyong pamilya. You see? Amen. Because later on, magbubunga ng maganda yan. Yan yan. Dadami na nga sinasabi dito eh. Meron lang ako hindi nabasa dito na sinabi ni Ma'am Christy. About, ewan ko kung naalala niyo po yan. At hinahanap ko yung sinabi niya na yung mga anak ay nag-o-observe. Ayan, ito po. Ayan, sabi po ni Ma'am Christy, dito ko po natutunan na kapag may asawa na, the more na dapat ayusin natin ang sarili natin as nanay and wife po kasi may mga asawa at may mga anak Anak. tayong nakatingin sa atin. Yan. Amen. Yeah. Totoo yan. Di, may sinabi pa siya yung kay Simeon. Ay, hindi ko na yun. Very observant ang mga kids talaga. Yan yata. Naalala ko po si Simeon, kapag nakaayos ako, si ate niya at si Chloe, ina-appreciate niya talaga. Yes. Sinasabi niya po talaga, wow, ganda mami, ganda ate, ganda Chloe. Oo. Yeah. Parang I think men are born to appreciate Yes po. women. Nakita talaga Oo. nila Kasi, balik tayo sa book of Genesis, si Adam, ano sabi niya? Nung nakita niya si Eve, na ginawa ng Panginoon, this is the bone of my bones and flesh of my Yes. flesh. Kaya nga sa atin, pag-uusapan din natin to sa mga husbands. Kaya nga, yan yung appreciation na meron dapat. Because ganyan yung appreciation ni Adam sa kanyang asawa. Yan. Bakit? Kasi pagmulat niya hindi niya naman nakita yung prosesong paghulma ng Diyos eh. Yes. Tulog siya eh. Amen. Pinatulog siya ng Diyos eh. Pero nang pagbukas ng mata niya, nasumpungan niya na si Eve, nakita niya na yung kagandahan ni Eve. Siyempre, let's be honest, Wow. hindi natin tinutukoy dito kagad na nakita ni Adam yung spirituality ni Eve. Amen. No! Nakita niya muna yung physical appearance ni Eve. And that made him said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. Amen. You see, ang tanong, Ma'am Marinelli, Ma'am Yang, ang tanong, kayong mga wives, ma-address kaya kayo ng inyong mga asawa as their bone of my bones and flesh of my flesh. Oo nga, no? Ngayon ko lang naisip yun, ah. Kasi, balikan mo yan eh. Baka naman pag nakita, parang di ka pwede maging bones kasi hindi ka magkakasya sa akin. Bakit? Mas malaki siya sa asawa niya. Sa mga nanonood dyan, pinapakita ko lang po sa inyo yung realidad. Maganda yung sinabi po dito eh. Genesis chapter 2 po tayo. Punta tayo sa Bible, mga kapatid. Nakikita natin dito, kasi pinag-usapan natin dito yung sinabi ni Ma'am Marinelli na admiration, born to appreciate eh. Tinan niyo po. And the Lord God, Genesis chapter 2, verse 21, the method of creating the woman. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept. And he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof. Hindi alam ni Adam to. You see? And the rib which the Lord God had taken from man, made he a woman,
and brought her unto the man. And Adam said, This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of a man. Yung verse 23 kaya na yan, mga kapatid. Of course, in our own forms na ngayon. I'm just talking about how Adam appreciated, you see, and praised Eve. You see, how Adam appreciated Eve. Ganun kaya ang makukuha niyong appreciation from your husbands. Amen. Yun ang maganda. Yan ang magandang strive ninyo. I mean, pinag-uusapan natin dito is the physical cultivation, mga kapatid. Bone of my bone and flesh of my flesh. Yun ang maliwanag naman ito eh. Sinabi ng Biblia, it's physical. Amen. Bone of my bones and flesh of my flesh. Ang tanong, ganyan kaya kayo ma-address ng iyong mga husband? This is a reality question, mga kapatid. You see? Di ba? Minsan, binibiro ko lang po kayo kanina. Baka mamaya hindi na masabi ito kasi kung alimbawa kayo sabihin ng Diyos na ibalik ko kaya ito sa... ibalik ko kaya lahat ng mga babae sa lalaki. Magkakasya kaya? Yun lang. Diba? Naalala ko po noon, nung kabataan namin ni Brother Julie, mahilig kaming mag-backpacks every time we travel wherever we go. Sabi pa nung mga Ma'am, sir, sumali kayo sa Amazing Race. Pero ngayon parang hindi na namin kakayanin yung ibalik talaga. Kaya may sinasabi nilang balik alindog program na kung nasanay ka dati mag-exercise, although hindi naman talaga ako nag-exercise, pero nag-walking ako, nagma-mountain climbing. I think tayong mga babae, it strengthens us. Yeah. It will strengthen you. I remember po, dahil nagbibenta ako nung kabataan ko, so sanay ako magbuhat. So nagtataka talaga sila na bakit parang chill lang sa akin yung bag ko na mabigat. Parang, hindi pa siya mabigat. Kasi sanay Normal. pala talaga ako magbuhat ng mga mabibigat. Kaya hindi ako tumangkad. So, what I mean is that, kung sanayin mo yung sarili mo sa mga mahihirap na bagay, maaani mo yun in the later years. Hindi ka mahihirapan. So kung sanay kang maglakad, sanay kang tumakbo, sanay kang magbuhat, pagka tumanda ka, magkaedad ka, hindi mahirap para sa'yo. And sana lang magkaroon talaga ng, ako physically po, I wanted to do yung mga stretching, tapos yung physical, muscle building, kasi yun ang nire-recommend talaga sa ating mga, lalo na yung mga 40s and above na, kasi para hindi po nagbi-brittle yung bone, yun yung protection natin pagka, syempre, pag tumatanda, matalisod lang ng konti, di ba? Maano na agad yung katawan mo, very, very fragile. So, the only solution to that is exercise. Man. Yeah, that's right. Kasi Ma'am Yang nag-exercise. Beneficial po talaga. Yes, Beneficial talaga. I used to do that si sit-ups kami nung yung ganitong edad ko. Kaya sabi ko, dapat ibalik ko na yun. Kasi ang tagal-tagal na, hindi ko na maalala ulit. Yeah, dandahan, may Yes babalik. po. May Opo. babalik siya Siya po dandahan. talaga yung nakaka-challenge sa akin. Kasi masipag yan sila mag-workout. Masipag yung asawa ko mag-workout. So talagang Yes. ma-challenge ka rin. Actually, hindi niya sinasabing, ito yung mo kailangan. Ikaw mismo gagawa. Of course, sinasabi niya. Yes. Pero aside from that, ma-challenge ka talaga na mag-workout din. Kasi kitang-kita po nag-workout siya. And of course, he's always teaching me ano yung gagawin, ito yung program mo, ganito, ganyan. So, ano pang, kumbaga, what other options do I have na tatama rin pa ba ako? Meron ngang walang ganong encouragement. Meron ngang mga husbands na walang, okay lang, no problem, okay lang yan. Workout kung ayaw mo. Oo. Kumbaga po, Then, tsaka malaking blessing na po na Yeah. meron akong husband na nagpupush sa akin sa ganun. So, ang kailangan ko na lang po talagang gawin is sundin. Gawin din. Yes po. Sabayan siya sa ginagawa niya. Actually, ganun. hindi nga kami gano'n nakakapagsabihira kami makapagsabay Sabay, mag-workout. oo. It's because meron na rin akong pinapasabay sa kanya. Yes. Okay. opo. Yeah, yung meron na rin akong pinapasabay sa kanya ng mga mothers. CrossFit po ba ginagawa nyo? Marami. Ano, ma'am? Actually, ma'am, Workout ang talaga. binibigay kong workout sa kanila ay tinatawag na compound exercise for hindi siya for talagang for sport kundi para strengthening para sa gawaing talagang Gawaing functional bahay. workouts. Wow, that's yun po good. talaga kasi hindi naman tayo makikipag-compete Correct. You see? oo. But again, ganun pa man, kaya functional workouts yung pinapagawa ko. Para anumang gawin sa bahay, may bubuhatin, kaya niya. Correct. In my absence, kaya niya magbuhat. Kaya sabi ko nga
kaya ko siya pinapalakas para yung trabaho niya, mas lalo pa siyang mag-excel doon sa trabaho niya. You see, kaya yun yung sinasabi natin na hindi lang puro muka. Amen. Amen. Talagang yun yung sinasabi ni Ma'am Genesis kanina na pag puro pagpapaganda na lang, yun yung pagdadalaga na sinasabi. Pero pagka alam mong function ng iyong ginagawa physically, that it's for your ministry, safe ka doon sa ganong klaseng anong tawag nito, accusation. Hindi ka ma-accuse ng ganon. Pero kung nakikita kasi na ganon na nga, tapos pala social media ka pa, ay actually, yun ang sinasabi ko sa inyo. Kaya, alamin natin yung function talaga. Kaya napaka-importante ulit, dito na naman tayo babagsak. Pag ito, ang seed mo for your physical cultivation, yun, spiritual ang bunga. Amen. Yun ang maganda doon sa lahat. Yes, sabi ko nga, may mga, as I said, kaya sabi ko nga, may mga kanina, yung tinuturo nila Ma'am Leslie, lalo na sa mga nakakatanda, yung mga, yung exercise na yun, pwedeng gawin yun. Di ba? Yan ang mga nakakatanda, yung mga full-time na single. Hindi, kaya ako sinasabi yun kasi akalain nyo may program. Kaya nga tayo merong impormasyong pangkalusugan eh. Diyan makikita ninyo mga kapatid how we are giving importance to physical cultivation as being being within foundation ng salita ng Diyos. Ganun pa rin tayo mga kapatid. Kasi sabi ko, para sa mga wives, mga kapatid, I'm telling you, that will really help you para yung relationship nyo pa ay mag-grow ng inyong husband. Amen. Yun ang sinasabi natin sa ganyan. Kaya minsan, alam nyo, sabi ko nga kapag sa labas, sa paniniwala sa labas, hindi na talaga, occasional lang eh. Kahit nga yung may mga kaya lang, occasional. Kaya totoo yung sinasabi ni Pastor Ma'am last time, yung pag nasa Amerika kami, witness din ako noon eh. Na nakikita ko na gano'n, na akala mo laging may lakad sila, pero nandun lang, nag-aayos. You see, naalala ko yung isa sa mga anak nila, tinanong ko, bakit ka ba yung curl, yung nag-curl na tawag doon sa curler? Yun, curl nga eh. Ha? Bicep curls. Ay, hindi pala. Mga-workout yun. Sorry. Hindi lang alam kong curl eh. Nag-aayos mo siya ng buhok. Talagang pag-aayos ng buhok, talagang siyempre, may plancha, yung mga ganun ba? Ito lang, ba't niya-ayos mo ba yan? Sabi niya, hindi, ang gulo ng buhok ko. Sabi ko, okay naman buhok mo. Sabi niya, hindi, magulo yung buhok ko. Ganun sila tinuruan. Nasa bahay lang, mama, nakaayos yung buhok. Pero dito sa Pilipinas, maggagano ka lang pag may event. Kaya nga. Di ba, ma'am? Di, totoo yan. Ganun tayo. Sabihin natin na, by the way, sabihin natin, hindi kasi iba yung panahon natin. No, mainit sa kanila. Nung ganun, alam ko yung lugar nila, mainit din eh. You see? So, kaya ko lang din sinasabi, mga kapatid, it's because to encourage you wives, there's always room for growth, lalo na physically, napaka-importante niyan. Kasi may ministry kayo, nagagampanan ninyo sa pamilya ninyo. You see? Amen. Any more additional, last addition Nalala sa ko, ma'am, nakalala ko po, sir, yung mga mothers na South Border. Siyempre, nagtatanong sila kung ano. Yan. Actually, tinuturuan ko po sila. Sabi ko, hindi po makeup ito. Ito po ay skincare. So, pag Yes. nilagay mo ng umaga, pak na yun buong maghapon. So, hindi necessarily na from time to time ay nagme-maintain ka po. Kumbaga po, ang nakikita ko po dito is effort talaga. Kumbaga sa start pa lang may in-effort ka na. And that's it. Kumbaga po, nag-spend ka ng time na gawin yon kasi nga clear sa'yo, para sa asawa mo yon, para sa Panginoon yon, and para sa buong family. So kumbaga po, it's Way of life. yes, naging kasama na ng life mo, ma'am. Kumbaga, kasama na sa buhay na nagbigay ka ng effort. And patungkol naman po dun sa nabanggit kanina din na pagdating sa social media, hindi mo na siya i-flex sa social media. No Yes. need na. Kasi nga po, nalala ko po yung nabanggit na ating mahal na pastor sa mga nanay patungkol sa social media na hindi na bagay sa atin na mag-post tayo yung pang sarili na lang natin, yung mukha lang natin. Kasi kasama na natin yung family natin. Kumbaga po, clear sa atin na gagawin natin ito, not for social media, not for other men, kundi para sa Panginoon, para sa asawa natin, at para sa pamilya natin. Kumbaga, itong effort na i-exert po natin, effort po talaga yun eh, syempre. Sabi nga po na ating mahal na pastor magdamit ka ng maayos, magbibihis ka ng maayos, maliligo ka, everything, magkukuskos, mag-aayos ng mukha, mag-aayos ng buhok, lahat po yun effort. Yes. Pero yung effort po na yun,
ay dahil maliwanag yung motive, maliwanag yung purpose, magagawa po talaga natin ng masaya at hindi griping. Magagawa natin ng nag-enjoy tayo kasi clear sa atin kung Yeah. bakit tayo mag-exert ng effort, di po ba? Yeah. Kaya ito pong mga ganitong pag-aaral ay reminders po mismo para sa akin, and hopefully po sa atin ay tumatak din at Yeah. naging tulong din po. Yeah. Actually, ano naman yun eh. Actually, yun nga sinasabi ko eh. Alam mo kasi sa sarili mo, kung ano yung, alam mo, like talking about the social media, Ma'am Marinelli, wala namang problema kung i-post mo. Kami nila, Sir Roy, nag-ano kami niya doon sa GC, sa Kid Unites, nag-share na kami ng mga ganyan. I mean, pero ibig ko sabihin, katulad sa inyo, kila Ma'am Yang, minsan may mga, pagkatapos nila mag-workout, nagpipicture sila ng mga mothers na kasama niya. You see? So, ibig ko sabihin, you know the purpose. Why you do that? Pero kung magsiselfie ka lang for the post na hindi ka naman talaga ganun sa loob ng bahay mo, i-check mo ulit kung ano ang motive mo. Why are you doing that? You see, yun ba ay bunga ng tamang seed? Kaya ganyan ka sa outcome ng physicality mo? Or iba ang nasa isip mo? Of course, iiwan na namin sa inyo yan ng Diyos. Kaya dalawa na ng Diyos ang nakakaalam yan. Kasi Correct. lagi naman magbubunga. Sabi ko nga kanina Ma'am Marilyn, you're going to cultivate yourself physically sa mga wives. You see, paanong magandang bunga niyan? If it's from the seed of God's Word, ang fruit niyan is for the growth of your relationship with your husband. Amen. But sabi ko nga, kung yan pa ay nagiging kadahilanan para magkalabo-labo kayo ng iyong asawa, i-check mo muna, maging seryoso ka sa sarili mo, maging honest ka sa sarili mo. Ano ba talagang motive mo? Kasi sinasabi naman ni Ma'am Joby talaga, minsan, alam mo yung mga gano'n kasi, mga gano'n naman kasi na, minsan na pagdududahan, ay pagdududahan ka talaga kung hindi normal sa'yo yun. That's the word, yun yung kanina ko may hinahanap, Ma'am Marinelli. Pag hindi normal sa'yo yun, that's the way na, kung may event ka lang magpo-post sa social media, hindi mo ma-post ba yung sinasabi ni Pastor, yung mga sinabi mo kanina, ma'am, na my day, ay napakaganda nun. Correct. Di ba? Napakaganda nun na wala namang problema Nanay na mode. Nanay mode. nanay mode Hashtag- picture na hashtag Oo. hindi ka mahihiyang i-post yon kung ikaw nga ay decent sa ministry mo. First office of the day, kitchen. Yes! Yun ang mga ganyan. Diba? Oh. Oh. Second office of the day, CR. finance department. Oh, Nagko-compute ka. Yeah, naglilista ka lang ng mga bibilin. Oh. Gawan nga natin ng ano. Yeah, yan yung mga, di totoo yan, ma. Kasi yan yung office nyo eh. Di ba? Kitchen, o pag nagluluto ka. Plunger. Oh. Third office of the day. Plunger. Oh. Di totoo yan. Kasi Tama. alam nyo, nakaka-encourage yun. At saka makikita na ginagawa, dito sinasabi ni Pastor dito eh. Pag-ahata ka ng basura na nakanekta, walang problema doon. Amen. Now, I'm not trying to say this para ma-flex. Maybe some of you, bagamat hindi nyo naman ako madalas nakikita nito. Pero, hindi kami nahubog ni Pastor na hindi ka makapulot ng basura sa daan kasi nakanektay ka. No. Amen. Totoo. No, hindi pwede dito yun. In fact, ang sarap, ako sa totoo lang, minsan ang sarap nga gawin yun kasi, alam mo yung decente ka even sa mga ginagawa na yun. Yes. Nakakala nila maduming trabaho. No. Totoo. You see, pag dinisendihan mo yung isang trabaho na yun, ay talagang ibig ko sabihin, talagang re-respetuhin ka lalo. Yun. So, if you want your husband to respect you as their wife, then, yun ang sinasabi ko, perform your ministry decently and orderly. Cultivate your physicality. You see? You will gain much more respect. Sabi ko nga, magdi-develop ng relationship po ninyong mag-asawa. Ma'am Marinelli. Yes. Sabi ni Genesis na add to cart niya na yung curler. Sabi ni Ma'am Tina Trinidad, exercise makes us healthier and prettier for our husbands. It helps boost our self-esteem. If we are healthy, then we are more productive in the ministry. Ayan. Sabi din ni Genesis, masarap pong i-post yung profile picture kasama ang asawa at mga anak kesa sa selfie. Yeah. Totoo yun. So, thank you so much po sa lahat ng nag-comment. Napaka-live
alive yung ating comment section. Keep Yeah. them coming Amen. po. Amen. Thank you, and sana po talaga magawa nating mga mothers and wives ang ating tungkulin sa ating opisina dahil yan po yung executive office na sobrang dami ng branches na isa lang ang nagmamanage. O, 'di ba? Ikaw yung manager, ikaw rin yung staff. Tapos iba-ibang office. Yeah. Talagang napaka galing ng mga nanay at mga mothers. And let's enjoy the gift kasi it's not everybody experience the gift called wifehood and motherhood, no? So, sana po may natutunan kayo. And bago tayo maghiwa-hiwalay, happy birthday, Sir Roy! Yes! Sabi ko nga ni... Happy birthday po, Sir Roy. And, Happy birthday, yeah. Happy birthday, Sir Roy. And also like to shout out happy birthday, Sir Ricky Flores. Yan, Ay, happy naku, Sir happy area birthday na. po. Happy Yes. birthday po sa inyo. And I believe that patuloy kayo both gagamitin ng Panginoon for your family. Amen. Alright? So wala Thank tayo you na-miss po. May mga may birthday, no? Wala naman tayo. Wala na po. Wala Incoming nagpo-post. birthdays na. Oo. Takot na sila kasi baka mamaya magpadala tayo dito ng Food Panda or Grab Food. Hindi naman po kami magagalit kung magpapadala kayo. Para kay Ma'am Cynthia at kay Sir Noel, advance po pala sa inyo. Sa Ayan. Sunday na lang po yung kainan. Amen, amen, amen. Thank you po. Yan, ingat po kayo dyan. Ingat kayo. Ma'am Yang. Uli po, napakalaking blessing po ng episode na ito at yung mga napapag-aralan po natin dito sa Tuesday episode, mga mothers and mga wives, patuloy po natin itong pakinggan, suportahan, and of course, gawin po natin. Amen. Kasi po, sayang kung natutunan po natin, narinig natin, pero hindi po natin magagawa. So, lahat po tayo, we are all learning here. Kung kayo po ay natututo, kami din po, lahat po tayo ay merong mapupulot mula dito, and gawin po natin. And naniniwala po ako na pag ito po ay unti-unti na nating ginawa, magiging blessing po ito sa ating, una sa atin mismo, mag-improve yung ating sarili physically and spiritually. Magkakaroon po ito ng domino effect sa ating asawa, sa ating mga anak, and of course, in that way, mas napapasaya po natin ang Panginoon sa pagiging wife and mother po natin. Yeah. Maraming salamat po. Amen, 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 amen. Alam niyo po mga kapatid, ay wag nating sayangin mga kapatid, no? Wag po nating sayangin ang pagkakataon na patuloy tayong pinapalago ng Panginoon, both physical and spiritual. And it's always a great blessing mga kapatid na nandiyan tayo. Meron tayong salita ng Diyos at hindi lang salita ng Diyos, meron tayong simbahan, meron tayong pastor, at meron tayong mga programa na patuloy na mag-aayos ng ating pong mga sarili. Hindi lang para sa Panginoon, kundi para po sa ating pamilya. Muli, maraming salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa ating pong programang The Baptist Lunch Tuesday episode. And I hope sa mga wives and mothers out there, you will now take seriously on cultivating your physical life. Yan. Of course, importante ang spiritual and it will always reflect on your physical. Muli, maraming salamat po at biniyayaan tayo ng Panginoon ng maayos sa internet connection and no technical issues dito po sa ating pong live broadcasting program sa oras po na ito. Muli, have a blessed Tuesday afternoon and on top of all of this, lagi po namin sinasabing, to God be the glory. Have a blessed Tuesday. Goodbye. Thank you. But at this moment, there was one so special. The one that says, when I am weak, He will make a way. And oh, that wonderful promise that I will try, for it is the plan. To give His by God has the power and for the weary. And today on His promise I will stand. God will stand. He will defend the poor and needy, and that is me. Oh, that is me. When
power. Just any moment, He'll be here with the help I need. And oh, that wonderful promise that I will triumph, for it is the plan to give His my God has the power for the weary, and today on His promise I will stand. And oh, that wonderful promise that I will triumph, for it is the plan to give His my God has the power for the weary, and today on His promise I will stand. To give His my God has the power for the weary, and today on His promise I will stand. Under God will